Pwede ba malaman namin yung katotohanan? Nung ano po, nung nag-a-abroad pa si mama, then makatabi ka po kaming matulog noon. Mm-mm. Nung matutulog na po kami, mga mabagal po yun eh. Ginaganon kamay niya, tapos ginanon ko po yung kamay niya. Mm-mm. Inulit rin po, iganon niya rin kamay niya, iganon ko ulit. Mm. At yung unan po, nilagay ko na lang po dito para hindi maano nga po. Oo. Yun po. Magsusumbong sana po ako sa nanay niya, eh sabihin niya rin naman, sinungaling ka, paano gagawin yan ng tatay mo, eh sarili mong tatay. Dito po ako kaya Rona sa batang napagsamantalahan ng kanyang kahinaan. So kasi sa totoo lang lumalabas nga po na ikaw ang masama. Yaman din lang na nagpunta kayo sa akin para humingi ng tulong. Gusto ko po talagang makatulong sa inyo. Pero gaya na aking sinabi na nung napanood ng mga side ng asawa mo, napanood ng side ng tatay niya, pinapalabas or lumalabas na kayo ang sinungaling. Paano nga ba sila magkwento ng ganun? Ganon na nga ba sila kadesperado para sirain ang sarili nila? Although gaya na aking sinabi mga kababayan, tutulong lang ako sa pawang may katotohanan, no? Kaya, Nay, kaya nyo bang ikwento? Hi po, good morning. Kumusta kayo dito? Okay lang kayo? Wala naman po. Oh, good morning. Saan ang asawa nyo po? Pumasok po ng Apo. trabaho. Pumasok na. Pasok ako. O, sige po. Okay. Buti wala nang ulan, no? Ano niluluto nyo? Labong po. Labong. Very good. No? Ano sahog? Isda. Isda. Rona, kumusta ka na? Okay ka lang. Very good naman. Kinumusta ko lang kayo dito. Opo. Kasi sa totoo lang, maraming nakapanood ng videos ninyo. At maraming nagsasuggest na kung ano-ano mga suggest nila. Although hindi pa naman sila nakapag-suggest, talagang pinag-aaralan ko rin, pinag-iisipan ko kung ano yung the best talaga para maitulong lalong-lalo na kay Rona. Nabasa mo ba yung mga comment nila? Hindi po siya nakatulog kasi lagi nabasa niya po kagabi lahat ng mga nag-comment sa amin. Oo. Na Kaya- ginagawa kami mga sinungaling. Yes po. Auntie po ng asawa ko po. Yung nagko-comment, Opo. auntie ng asawa nyo. Opo. Hindi siya kasama sa bahay na Hindi po. tinitira nyo. Hindi po. Para kapitbahay lang namin pero yung lola at saka lolo ng asawa ko magkapatid. Mm-mm. Kaya parang apo, parang pinsan nila, first cousin nila yung asawa ko po. So, salamat sa Diyos at okay kayo dito. Apo. At yun nga, natutuwa rin ako kasi nababasa nyo pala. Apo, sir. So, Kasi- pumunta ako dito hindi para pag-awayin kung anuman. Apo. Kasi sa nakita ko sa comment section, ang topic kasi natin is si Rona. Apo. Pero ang nagiging seste, ang nagiging bato is sa'yo. Apo. Yung So, kabit. opo. So sa akin kasi, hindi po sa iyo or hindi kay nanay yung concern ni Daddy Frankie. Ang concern namin dito is yung nangyari kay Rona. So kung ano man ang naging pagkakamali halimbawa ni nanay, set aside ko muna yon. Dito po ako kaya Rona sa batang napagsamantalahan ng kanyang kahinaan. So kasi sa totoo lang lumalabas nga po na ikaw ang masama. Apo, sir. Kasi Ikaw ang sinungaling. lagi po akong ginagawang ganyan, sir. Ay ganon? Opo. Lalong-lalo na dito sa Lagi po silang masama sa akin kasi nga sabi ko hindi po ako tanggap. Ganun okay. po. Lalong-lalo na dito sa comment na to na magsalita ka, hindi mo alam ang totoo. Opo. Ma'am, yung babaeng yan, umalis sa amin,
iniwan pamilya niya para lang sa ibang lalaki. Opo. Siguro this time, naghihirap na siya. Kaya ngayon gumagawa ng kwento para lang magkapera. Opo. Bakit hindi yung anak ang pagsalitain kasi matanda na yan at alam na kung ano ang tama at mali? Opo. Di ba? So may mga tao rin na nagtatanggol din sa inyo na sabi niya, hirap talaga iwanan pag may anak kang babae. Iniwan mo sa tatay mo, ay sa tatay, Judas naman, sinira niya pagkatao ng kanyang anak. Dapat sa kanya makulong. May text pa nga yung niya, auntie niya sa Batak po na sinabi niya na natikman mo na kasi ang ari ng lalaki kaya hinahanap-hanap mo kaya sinisiraan mo yung papa. Sabi niya, andun pa lahat sa cellphone niya kagabi. Sinabi ng Tita niya po, kapatid ng tatay ng asawa ko po. okay. Nay, sabi niya, mama, ano po to mama, ang daming nagko-comment. Sabi ko, hayaan mo lang sila. Opo. Huwag mo lang kasi mag-text para hindi ka matulog ka na, sabi ko kagabi kasi hindi na naman po siya napakali. Nay, ganito yan. Para explain ko rin sa inyong maigi. Kasi, yaman din lang na nagpunta kayo sa akin para humingi ng tulong. Gusto ko po talagang makatulong sa inyo. Pero, kaya na aking sinabi na nung napanood ng mga side ng asawa mo, napanood ng side ng tatay niya, pinapalabas or lumalabas na kayo ang sinungaling. Opo, sir. Lumalabas na hindi kayo nagsasabi ng totoo. Opo, sir. Honestly po, unang-unang meet natin, nag-iisip na po ako ng paraan para mas matulungan or gusto kong dalhin kayo sa kinauukulan, Opo. nararapat na puntahan natin. Yun pong sabi niya kagabi, Sen. Talagang desidido na po siya kasi yung mga nabasa niya. Opo. Kasi, pero, bago ko magawa yan, Nay, gusto ko talagang malaman yung pawang katotohanan lamang. Opo. Dahil ako po, tutulong lang po sa inyo. Kahit saan po tayo makarating, tutulong po ako sa inyo kung kayo po talaga ay nagsasabi ng totoo at lahat ng sinasabi nyo ay pawang katotohanan lamang. Opo. Ano? Kasi ayaw kong pumasok sa isang bagay na kinukonsinti or kukonsintihin kayo. Opo, sir. Kaya Nay, bago tayo magsimula pumunta sa kinauukulan, pwede po ba ikwento nyo sa akin ang katotohanan? Dahil sa pag-uusap din natin, nararamdaman ko po na may mga bagay pa kayong hindi sinasabi sa akin. Yun po talaga po ang nangyari po dahil sa mga sinasabi nila na may kinakasama na po ako. Opo, nagawa ko po yun nung huli na po akong mag-abroad kasi nga hindi ko na po kaya makisama sa kanya. Pero wait lang, Nay. Gaya ng aking sinabi, ang subject muna natin dito, main problem natin is kay Rona, Opo, sir. sa anak nyo po. Opo. No? Tawag nito na hindi tayo makakapagsimula kung hindi kayo nagsasabi ng totoo. Opo, sir. Kaya gaya ng sinabi ng nag-comment, bakit daw po hindi yung bata ang magsalita dahil nasa hustong gulang naman na daw. At nagtataka po ako, bakit anong sinabi ng isang auntie na ano sabi, nakatikim ng ano? Nakatakyam na po siya ng ari ng lalaki kaya hinahanap niya po siya, kaya sinisiraan niya po yung tatay niya na siya po ang minumulis siya kasi natikman daw niya yung ari ng lalaki. Matanong ko lang, Nay, nakita, hindi nyo ba nabasa kasi hindi namin kilala, pero wag nyo muna babanggitin ang pangalan nung tatay, ano? Opo. Nakita nyo po ba, nag-comment siya sa upload natin o hindi? Hindi po. Mga auntie lang po niya po. Bakit napapansin ko lang, bakit puro auntie ang nakikipag-away sa inyo? Kasi lagi po silang kumakampi sa asawa ko po at saka yung biyanan ko. Lagi po silang nandun sa side namin pag nag-aaway kami ng asawa ko. Para napapakialaman pa Opo, kayo. sila po yung tumutulong sa asawa ko kasi yung asawa ko bobo. Wala po siyang alam sa mga sarili niyang kapakanan. Lagi pong Parang hindi tumatayo sa sarili niyang pamilya. Mayroon po siya laging nakaatibay sa kanya. Buhat po nang nagsasama kami, pag nag-aaway kami, sir, lagi po nandyan yung mga auntie niya. Okay. So ganito na lang, Nay. Tatanungin kita ulit kasi mga kababayan, mga kabarangay, no, para sa akin din naman, hindi naman siguro
kayang mag-create ng kwento ang batang ito, hindi naman siguro ipagkakaluno ng nanay magkikwento ng ganon. Paano nga ba sila magkwento ng ganon? Ganon na nga ba sila kadesperado para sirain ang sarili nila? Although gaya ng aking sinabi mga kababayan, tutulong lang ako sa pawang may katotohanan, no? Kaya, Nay, kaya nyo bang ikwento? Kasi hindi po talaga ako makakapagsimula bago tayo, para alam ko kung saan po pupunta, saan ko kayo dadalhin. Oo. Kahit pupunta tayo kay Idol Rapitol po, Opo. sasamahan ko po kayo. Marami tayong sasakyan, Opo. marami tayong driver. Pero Nay, Rona, kausapin mo muna si Rona bago sabihin nyo sa akin yung katotohanan kung kailan nagsimula at kung ano nangyari. Kasi hanggat may nililihim po kayo sa amin, sa akin, paano ako mapagsimula? Lalabas lang na tayo or kayo ang nagsisinungaling. Opo, sir. Kaya ba, Nay? Kaya po, Napag-usapan nyo na? Kaya po, sir. Although natuwa po ako doon sa sinabi ni Rona na Kaya po, gusto sir. niya nang itutuloy. Opo, kasi sabi niya kagabi po, sabi ko, tinanong ko po talagang ganito na mga comment, anak, desidido ko na ba talaga na ipakulong si Papa? Opo, papakulong na po. Tuloy na po, sir. At kailangan talaga ikwento natin yung totoong mangyari. Lalo na pagkukuha na tayo ng attorney natin, Opo. hindi ka pwedeng magsinungaling sa Opo. attorney natin. Opo. Kailangan, para alam namin ang gagawin namin. Opo, sir, kasi lumala na po, marami na pong nagko-comment sa mga auntie niya na hindi naman nila alam ang katotohanan po. So yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Buhat po nung nag-asawa kami po, lagi po silang nandun sa amin na sumusuporta sa asawa ko, pero kahit hindi naman kami nag-aaway, minsan laging sinasabi kasi hindi ko daw maibibigay ang kailangan ng asawa ko. Ang gusto nila po, sir, ako lagi po ang naghahanap buhay. Pagdating ko sa bahay, nakaluto na po ako, na na po ako ng pagkain niya, lahat po ginagawa ko sa kanya, pero kulang pa daw. Matanong ko lang, Nay, ano bang meron sa asawa mo? Bakit parang special ang treatment nila sa kanya? Ang po siya, sir, lagi pong sumasakit ang ulo niya. Pag pinagsasabihin ko na magtrabaho po siya, minsan gusto niya magtrabaho 1 araw, 2 araw. Pagdating sa bahay, nagduduwal siya kasi lagi niyang inaano yung ulo niya. Yung sabi ko naman, okay lang, sige, ako magagawa. Pero ang gusto ko lang po, ayaw kung sinasaktan mo ako. Lagi po niya akong sinasaktan, sir, buhat nung nag-umpisa pa kaming mag-asawa. Hindi pa kami kasal, sir, nang masaktan na niya ako. Umuwi ako sa bahay namin, harap-harapan ng nanay ko, sinaktan ako. Kaya sabi ng nanay ko, parang awa mo naman anak, huwag mo naman saktan ng anak namin. Kasi buhat ng pagkabata po yan, hindi po nakatikim ng pananakit. Kaya umuwi ka na lang, iwanan mo na lang yung asawa mo. Yun ang sabi sa akin, wala pa akong anak mo, Okay. sir. Sige, Nay. Opo. Set aside muna natin yung problema, ha? Opo, sir. Isusunod na lang natin yan. Opo, sir. Ang focus talaga natin is kay Rona. Opo. No? So, mga kababayan, mga kabarangay, napapansin ko, nung unang punta ko dito, hirap kausapin si Rona. Opo. Pero nung nag-upload kami ng video, nabasa niya yung mga comment, parang nagiging palaban. So sana mga kababayan na mahukay, masabi nila yung katotohanan para mapagsimula tayo. Rona? Ha? Ba't ka umiiyak? Yung pinsan ko po kasi, sabi niya, princess yung treatment sa akin. Ano? Yung comment po kasi ng cousin ko, sabi niya, princess treatment po. Oo. Bakit nandun ba araw-araw siya? Nakikita ba yung mga ginagawa ng pamilya ko sa akin? Hindi naman. Sa mo rin pala yun, yung sino nag-comment yung special treatment nila sa'yo? Yung pinsan ko po na, yung nanay niya nandyan po sa, Oo. Sinabi, special treatment nila Opo. sa'yo. Bakit? lahat po nga na po ng ibinibigay sa akin, sinasabi nila, lahat po ng binibigay po, gastadora daw po ako. Yung mga binibigay na baon sa akin, sabi nila, ba't ang bilis mong maubusin yung pera? Bakit hindi na po maisip na gastusin nyo po yung pang-gasolina po? Mm-mm. Sabi ni mama nung first college po ako, nung magka-college na sana po ako, sabi niya po, ako na lang bahala sa pag-boarding mo. Sabi naman po ng nanay ng tatay ko po, huwag na po. Sabi niya, bigyan ka na lang ng pamasahe araw-araw.
hindi niya inisip yung paggas. Mm-mm. Na ba't ang bilis nga po, sabi niya nga po, ang bilis nang maupos yung baon mo. Nagtatrabaho nga po yung tatay ko. Yung 2K na sahod niya po, yung kalahati, yung utang doon sa kantina po. Yun po. Ito mga kababayan, naging emosyonal at nagiiyak na si Rona nung nabasa niya yung mga sagot ng kanyang mga tiyahin na sinasabing special treatment at kung ano-ano mga nakalap niyang message. Pero matanong ko lang, Rona, ano ang nauna na nangyari sa inyo ng tatay mo? Pwede ba malaman namin yung katotohanan? Nung nag-a-abroad pa si mama, then makatabi ka po kaming matulog noon. Mm-mm. Nung matutulog na po kami, mga mabagal po yun eh. Ginaganon kamay niya, tapos ginanon ko po yung kamay niya. Mm-mm. Inulit rin po, iganon niya rin kamay niya, iganon po ulit. Mm. At yung unan po, nilagay ko na lang po dito para hindi maano nga po. Oo. Yun po. Magsusumbong sana po ako sa nanay niya, sabihin niya rin naman, sinungaling ka, paano gagawin yan ng tatay mo, sarili mong tatay. Yun po yung sabi niya. Kailangan talaga magsasabi tayo ng katotohanan dito. Yung katotohanan talaga ang gusto naming malaman, no? Sige lang, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung tayo'y nagsasabi ng katotohanan, marapat lang na ipaglaban natin ang sarili natin. Lalong-lalo na sa mga kababaihan na napagsasamantalahan, no? Lalo na sa mga kababayan na pagsamantalahan ng kanilang kahinaan, no? So bakit ka napaiyak, Rona? Yung mga comment ko ng mga auntie ko po na dapat yung nanay ng tatay ko yung magsalita. Bakit po sila? At yung sampid sa bahay nila, ba't siya yung nag-comment na princess treatment po? Siya nga po yung princess treatment. May anak nga po siya, hindi naman po siya malagaan. Yung asawa ng tatay niya, yun yung nag-aalaga. Pero napagod na rin po kasi umalis. Siya po nga po nagsa-cellphone na lang nagwawattpad doon. Yung anak niya muntik na nga po nahulog. Nahulag na nga po sa agtan. Anong masasabi mo dun sa nanay ng tatay mo na lola mo? Anong mensahe mo sa kanya? Baka sakaling matulungan ka niya para mapanatag ang lahat. Na magsalita ng katotohanan po. Sino? Na hindi magsisinungaling. Ang nanay ng papa ko po. So ibig sabihin, hindi nagsasabi ng totoo yung lola mo. Opo. Pinagtatakpan ba lagi yung tatay mo? Opo. Pag may konti po kong kamali, pareho ka ng nanay mo. Ugali mo nanay mo. Tawagan mo nanay mo. Sabi niya, kumuha ka ng pera sa kanya at umuwi ka sa kanya, sabi niya. Tapos nung pong nag-abroad, yung sinabi niya nga po ng last na na-stroke siya. At umuwi dito, sabi niya, hindi pa namatay. Sabi niya po, pwede pa naman yun. Yun po, sinagot ko. Bakit ganoon sila kagalit sa inyo, sa iyo at sa nanay mo? Hindi ko nga po alam, sabi niya nga po, baling daw ng angkan ng nanay ko. Bali daw kayo. Yun po yung mga may naririnig lang ng konting kamali namin, yung lahat ng market ilalagay dun. Yung kapatid ng lolo ko po yun yung po yung pinakamarte sa amin po. Kapatid ng? Lolo ko po. Ba't mo nasabing marites yun, pinakamarites? Ako po yung laging nakikita. Sabi niya, ba't di ka lumalabas? Ganon. Pag lumabas naman po ko, dami naman sinasabing, magkikiring-king ka lang. Ganon po. Parang ganon ang nangyayari. Parang ikaw yung tampulan. Kasi nga po, wala naman nga po yung mama sa amin. Hindi kanya na ipagtanggol nung time na yun. Hindi po. Sabi niya nagbibilang. 1, 2, 3, 4. Gumaganon siya. Sabi ko, hoy, anong ginagawa mo, Kako? Yung sabi niya po, pag biglang bumangon siya, lumabas. Mama, tignan mo itong mga comment. Binasa ko po. Kasi yung cellphone ko kagabi ko nalubat. Yung sabi ko, tignan ko nga, binasa ko po. Yun ang mga nabasa ko sa mga comment. Ang sabi ko, hayaan mo lang na. Ang isipin mo,
nasabi mo na lahat ng mga ano nakita na nila, hayaan mo lang. Matulog ka na, panatagan mo ng loob mo pa ako. Pero sabi niya, mama, hindi, ang dami mga po kami. Hindi po siya nakatulog, sir. Kaya natakot ako kagabi, pati ako hindi na ako nakatulog. Tinitignan ko siya, sabi ko, kapikit naman yung mata niya. Pero gumaganon yung mga kamay. Bakit? Anong nangyayari sa kamay? Natakot po siya, sir. Natatakot. Natakot siya sa mga comment na gano'n na sinasabi sa mga comment na kami ay gumagawa ng mga kasinungalingan po na hindi totoo yung mga sinasabi namin sa video. Na sinabi nila na nag-abroad ako, pagdating ko umuwi ako, ibang inuwian ko. Pinapalabas nila po, may lalaki ako noon, nasa abroad ako, may malalaki ako sa bahay, pero wala po, walang nangyaring mga lalaki na gano'n. Ako man po ay, kung may lalaki man po, nagawa ko yun dahil sa kasamahan ng ginagawa ng aking asawa at lagi po yun ang sinasabi ng aking biyanan na may lalaki ako kahit nung hindi pa kami nag-asawa ng asawa ko. Lagi po nilang sinasabi pag lumalabas po ako na nakabihis, pagdating ko na sa bahay, kung gusto na ako nang galawin ng asawa ko, kasi pagod po ako, galing ako trabaho. Ang sabi niya, pumunta ka na doon sa lalaki mo, doon sa nagbibintihan mo ng barbecue, dyan sa kalsada, kasi lagi kang nandyan. Yun po lagi ang po sinasabi sa akin. And sabi ko, sige, kung talagang yun ang gusto nyo, patutunayan ko sa'yo na kaya ko po. Ginawa ko po, talaga, totoo po na ito po ay lalaki na to. Dito po ako dumiretso nung umuwi ako po galing sa Kuwait. Kasi po siya talaga ang tumulong sa akin. Ang sabi ko, natanggap din kita, minahal na kita kasi mag-isang taon kami noon po. Ang sabi ko, sige, magsasama tayo, pero kung ano man ang mangyari, kung ano man ang makarating sa mga asawa kong tunay, sa pamilya ko, matatanggap mo ba? Opo, yun ang sabi niya sa akin, sir. Kaya ang sabi ko po, magsasama tayo sa hirap man o ano. Ang sabi ko, pero nung dumating, sabi ng tumatawag tong anak ko, sabi niya, ma, kunin mo na yung anak mo. Naaawa na ako sa anak mo. Binibigyan niya to ng pera para sabi niya, ikaw na magbiyahe ro na pumunta sa mama mo. Pero hindi niya po alam kasi magbiyahe, sir. Sabi niya, mama, hindi ko po alam. Sabi ko, kaya mo yan, nak. Sumakay ka lang ng bus para makarating ka. Mama, hindi ko po talaga kaya. Sige, sabi ko, ipagpatuloy mong pag-aaral mo. Pagkatapos ng pag-aaral mo, may oras din susunduin kita pag may pera akong sapat. Ayun ang sabi ko po. Pero pagka ano na naman po sinumbong sa akin, mama, pinalo ako sa ulo, sinabunutan ako ni tita. Sinong tita? Yung sinasabi niya po na lagi po nandun na nakamaris sa kanya. Ang sabi ko po, sige lang anak, tiisin mo lang. Kung mamatay ka man, kung ano mangyari sa'yo, diyan na sila makikita sa akin kung anong ipapatong ko sa kanila, kung mapatay kanila. Kasi kadugo pa nila, ayun ang po ang sabi ko. Pero ang sabi niya, mama, sabi niya, oh please naman, umuwi ka naman. Pero ang sabi ko, sir, natakot din ako kasi nga, yun ang problema ko sa asawa ko. Kung sakaling pupunta man ako doon na wala akong kasama, baka kaming dalawa mamatay po. Minsan po, ng barangay kami sa barangay namin, nag-rescue po yung barangay Tanod, tinutukan pa ako ng baril, sir. Sinong nanotok? Nandun po sa amin, yung barangay Tanod doon, na bali, pinsan din ng asawa ko po. Na kamag-anak din. Opo. Kasi nga yung barangay captain namin doon, mag-anak din ng asawa ko. Kaya hindi po na-actionan ang mga inaano namin sa Mga barangay reklamo mo. noon, sir. Kaya ang sabi ko, kung wala din mangyayari, mas mabuti, sabi ko sa nanay ko, ibalik ko na yung anak nyo kasi hindi ko na po kaya magsama sa kanya. Sabi ko, kahit anuman po ang nangyari, kahit man anong ginawa niya sa akin, patatawarin ko siya para lang sa akin. Ayaw ko na po. Yun po lagi ang sinasabi ko. Ang sabi niya, di lumayas ka. Kasi siguro may lalaki ka. Pero itong lalaki na to, wala pa kami nun, sir. Wala pa. Wala pa, sir. Saka lang kami nagkita nung kumuha po ako ng MBI dito sa Kalasyaw. Kasi hindi ako makakuha ng MBI sa Maynila. Mahirap po. Kaya pumunta ako dito, sir, na kasi yung kipag ko na nag-asawa din dito tumira ako dito sa Lucero. Doon po ako, sir. Doon ko nakita yung asawa ko po. Ang sabi niya po, pwede bang manligaw? Pero mga 10 days na siguro ako dito, sir. Sabi ko, nanliligo ka? May asawa ako. Yun po ang sabi ko. Ang sabi niya, okay lang. Kung tanggap mo ko, may anak ako, tanggap mo rin ng ganitong buhay ko. Yun po ang sabi ko. Ang sabi ko, bigyan mo muna ako ng sapat na pagkakataon. At nag-isip kung tama ba ang gagawin ko. Yun po ang sinabi ko. Sabi niya, tutulungan kita sa lahat ng gusto mo.
kung gusto mong mangibang bansa, gagawin ko ang lahat. Yun po ang sinabi niya. Kaya lahat po ng nagastos ko po, siya po ang nagbigay. Kaya nung nasa abroad na po ako, siya po ang pinapadalan ko ng pera. Ginawa niya po yung bahay dun sa kabila. Ilagyan na po ng dingding. Tapos sabi ko, bigyan mo yung mga anak ko. Siya po ang pinagbibigyan ko ng mga pera kong padala. Siya po ang magpapadala kay Rona at saka yung anak kong isa, si Richard ko. Yun po ang sabi ko, hatiin mo yung pera, yung matitira sa inyo, yun ang allowance niyo sa anak mo. Yun po ang sinabi ko po. Kaya kung ano man po ipapatong nila sa akin, sa kinakasama ko ngayon, sir, handa po akong sumagot. Kasi nga, minahal din ako ng kinakasama Okay. ko po. Yun Nay. ito ko naramdaman po, sir. Nay, maraming salamat sa mga pagsasabi mo at pag-amin mo ng katotohanan Opo. para sa ikakaayos at ikakaliwanag din ng lahat. Opo, sir. Pero gaya ng sinabi ko, Nay, gusto ko sa gitna ako at sa katotohanan, Opo, sir. no? Opo. Mayroon din akong gustong sabihin sa'yo na about sa komento ng karamihan. Opo, sir. Kasi ang naging pinaka-main problem natin dito is yung anak mo po. Opo, sir. Siyempre, yung kaligtasan, huwag mo sanang mamasamain Opo, sir. at huwag din sanang ma-misinterpret ng iyong asawa. Opo, sir. Gusto lang tanungin ni Daddy Frankie, yung kaligtasan din ng anak mo dito. Kasi sabi nila, stepfather din yan. Opo, sir. Baka mamaya magkaroon din ng problema. Opo, sir. How you gonna sure na, gaano ka kasigurado na, gaya na aking sinabi, huwag tayong mag-judge ng tao, mga kababayan, no? Lalong-lalong na dun sa kinakasama. Ito, ipaparating ko lang kay nanay, dahil ako hindi po ako nag-iisip ng masama kay tatay na kinakasama niya ngayon, Opo, sir. dahil nakikita kong mabuting tao din siya. Opo, sir. Although gaya ng aking sinabi, mga kababayan, don't judge the book by its cover, ika nga nila, dahil nakikita ko mabait. Pero ipaparating ko lang to na sinasabi ng mga viewers na Opo, sir. iniiwan-iwan ba pag iniwan ni nanay or pag mag-isa sila, baka maulit-ulit yung nangyari kay Rona. Opo, sir. Anong masasabi mo doon, Nay? Ang masasabi ko lang po ay, sir,